Maaring narinig nyo na o nasabi nyo na ang mga salitang hindi mo ako nauunawaan o hindi mo ako kilala. Maaring totoo yon. Ganun pa man, mayroong isang lubos na nakakakilala sa atin. Siya ang ating Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay tungkol sa atin, pati yung mga pinakasikreto natin. At sa totoo lang, mas kilala niya tayo kaysa sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Dahil siya ang lumikha sa atin. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay kilala ka ng Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng awit 139 verse 1. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong lalalaman. Sa simula, maaring natakot ka nang malaman mo ang katotohanan ito. Nakilala ka ng Diyos. Ngunit, comforting din para sa atin ang malaman na bagamat kilala tayo ng Diyos, isinugo pa rin niya si Jesus na kanyang bugtong na anak para iligtas tayo sa ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng karapatang tawaging kanyang mga anak. Mababasa po natin sa aklat ng Jeremias 1:5a, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita, at bago ka isinilang, hinirang na kita. Bagamat nakakamanghang malaman na kilalang kilala tayo ng Diyos, ang higit na nakakamangha ay ang katotohanang pinili niyang ibigin tayo kahit na tayo'y marumi at makasalanan. Nakasulat po sa Jeremias 31:3b, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Sa hindi na mabilang na dami ng ating mga nagawa at patuloy na nagagawang pagkakasala, pagkakamali, pagsuway, inibig pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya inisip na wala na tayong halaga o tayo'y weirdo, tayo'y siraulo at wala nang kakayahang magbago. Tinanggap pa rin niya tayo, knowing who we are. Doon po sa aklat ng awit, kabanatang 139 at talatang 13 nakasulat, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Nangangahulugan po ito na hindi natin kailangang ikahiya o ika-stress na kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya tanggapin at yakapin natin ng buong puso ang katotohanan na kahit alam niya ang ating mga kamalian at pagkukulang ay hindi nagbabago at patuloy pa rin niya tayong iniibig. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 38 and 39, nakasulat po, sapagkat natitya kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Unconditional po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya marapat lang natin siyang mahalin, marapat lamang natin siyang pakinggan at sundin. Doon po sa aklat ng 1:10 verses 3 and 4, nakasulat po, pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Bagamat hindi po natin alam ang lahat ng bagay, bilang mga Kristiyano at lingkod po ng Panginoon, maaari tayong lumago sa pag-ibig at pagkakilala sa Diyos. Ang Bible po at ang church ang tamang instruments na ginagamit po ng Diyos para mas makilala natin siya. Sa relasyon natin sa ating kaibigan o mahal sa buhay, ang paglalaan ng panahon para magkasama ay paraan para mas makilala natin ang ating kapwa. Ganon din po sa Diyos, para lalo pa natin siyang makilala at mapalapit sa Kanya, ay nangangahulugan po na una, kailangan nating maglaan ng oras sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pagmemorya, at sa pagbubulay-bulay ng Kanyang banal at buhay na salita. Ikalawa, kailangan po nating maglaan ng oras na makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Ikatlo, kailangan nating patuloy na dumalo sa Kanyang gawain, especially tuwing araw po ng linggo at maging sa mga Bible studies. Doon po sa aklat ng Mateo, chapter 22, verse 37, nakasulat, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang dapat nating maging tugon sa pagkilala at pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kasama na po rito ang tapat at may kagalakang paglilingkod natin sa Kanya. Amen and amen and amen. Glory to God.